Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si DJ John Tipon. Ang aking kasama ngayong hapon ay si DJ Emmy Crown at si DJ Tata Manung, ang aming Pangulo at Executive Vice President ng EG O'Malley Enterprises. Kami po ang inyong mga host sa programang Remember When, Oldies But Goodies. Marami din po sa ating mga oldies ngayon ang nagpapaaral sa kanila pong mga anak sa kolehiyo. Kaya po panahon na po ng pasukan sa June 5 sa ilang mga kolehiyo at universidad sa ating bansa. Kaya napapanahon pong pag-usapan po natin ngayon ang sinusulong ni Senator Bam Aquino na Universal Access to Tertiary Education Bill. Bill pa po ito sapagkat nakapasa na ito sa Senado at Kamara through a bicameral conference report na niratipikahan ng magkabilang kapulungan. Aantayin na lamang po natin ang pirma ng Pangulong Rodrigo Duterte bago po ito maging isang ganap na batas. Sang-ayon po sa ating saligang batas, ang panukalang batas ay nagiging ganap na batas kapag ito po ay pinirmahan ng Pangulo. At kung hindi man ito napirmahan ng ating Pangulo, within 30 days from the date na na-transmit ang bill sa kanyang opisina at wala siyang aksyon sa nasabing panukalang batas, ito po ay otomatikong magiging batas. Ito po yung tinatawag po nating pocket veto power. Sa Bicameral Conference Committee ay inire-reconcile yung mga magkakasalungat na mga probisyon ng mga panukalang batas na nakapasa sa ikatlong pagbasa ng mababa at mataas na kapulungan. Pag sinasabi po nating nire-reconcile, pilit nating tugma at pinag-uugnay-ugnay ang mga magkakaparehong probisyon ng batas. At kung may mga dapat na ikompromiso dahil magkaiba ang nilalaman ng magkabilang bersyon, ay ating pong tatanggalin para pagdating sa Pangulo, iisa na lamang ang panukalang batas na kanila pong dadalhin para hindi po mahirapan ang ating Pangulo na pirmahan ang panukalang batas. Sa totoo lamang po mga kapatid, napapanahon po ang panukalang batas na ito sa panahong malapit na pong magbukas ang mga klase. Dahil po ang pinapriority lamang po ngayon ng gobyerno ay ang basic education. Ang basic education po ay sakop po ang elementary hanggang grade 12. Ang tertiary education po ay sakop po nito ang college level hanggang sa graduate studies. Kapag sinasabi po nating graduate studies, ito po yung masteral and doctoral courses and Bachelor of Laws and Juris Doctor and College of Medicine. Basta yung mga kurso na atin pong kinukuha pagkatapos po nating makagraduate sa 4-year or 5-year collegiate course,
ito po ay may tuturing nating graduate courses. Marami pong mga kababayan natin ang gustong makapag-aral sa kolehiyo. Pero dahil po sa kahirapan, ay kontento na lamang po sila na makatapos hanggang high school. Kaya pagdating ng high school, nag-iisip na sila kung ano yung kanilang mapapasukang trabaho pagka-graduate nila. At yung iba naman, gustong mag-aral ng kolehiyo, pero kailangan maging working student po sila. Sila po ay nagtatrabaho tuwing umaga, at sila naman po ay nag-aaral tuwing gabi. Kaya po iniakda ang panukalang batas na ito ni Senator Bam Aquino upang ang ating mga kolehiyalo at kolehiyala na nag-aaral sa mga state universities and colleges, at kasama na rin po dito ang mga nag-aaral sa mga technical vocational schools na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Technical Education Skills and Development Authority o TESDA, ay maka-avail sila ng libreng tuition at miscellaneous fees sa mga pinapasukan nilang paaralan. Nang sa ganun po, hindi na po sila kailangan pang magtrabaho para mag-aral sila, o kung gusto naman nila na nagtatrabaho sila at the same time nag-aaral sila, yung perang kinikita nila sa kanila pong pagtatrabaho, sa halip na gastusin nila ito pambayad ng tuition tuwing preliminary, midterm, and final examination, ay itutulong po nila ito para po sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Di po ba napakaganda na ang ating mga mahihirap na kababayan na gustong makapag-aral sa kolehiyo ay merong free tuition and other school fees plus allowance sa pangangailangan ng mga estudyante na may kapansanan o persons with disability. Kasama na rin po yung cost o halaga ng kanilang board and lodging sa mga dormitoryo na malapit sa eskwelahan na kanila pong pinapasukan. Tandaan po natin na ang batas na ito ay iniakda sang-ayon po sa probisyon ng ating saligang batas ng karapatan ng bawat mamamayang Pilipino sa edukasyon. Hindi lamang karapatan sa edukasyon ito, kundi karapatan sa mataas na kalidad ng edukasyon na accessible para sa lahat, mayaman man o mahirap, regardless kung ano po ang antas. Ito po ba ay antas ng elementary, junior high school, senior high school, at kolehiyo? Yun po ang napakahalaga na lahat tayo ay nagtatamasa ng karapatang ito. The right to education, the right to quality education in all levels of education must be accessible to all. Pero ang bawat karapatan sa ilalim ng saligang batas ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi po lahat ng mga dukha na nagnanais na pumasok sa kolehiyo ay makaka-avail ng free tuition and other school fees
plus allowances sa Universal Access to Tertiary Education Bill ni Senator Bam Aquino at ng kanyang mga kasamahan sa Senado at sa Kamara. Hindi po pwedeng mag-avail ng free tuition and other school fees ang mga bumagsak sa kanilang mga marka na naging dahilan kung bakit hindi nila na-comply yung retention requirement sa eskwelahan. At para maka-avail ng ganitong benepisyo ang isang incoming college freshman, dapat po siyang pumasa sa entrance examination. Maipakita sa eskwelahang kanyang pinapasukan na walang kakayahan ang kanilang mga magulang na siya'y pag-aralin sa kolehiyo. Kaya ito muna ay dumadaan sa background investigation ng National Household Anti-Poverty Reduction Program ng Department of Social Welfare and Development. Sinisiay mo na iyan bago sabihin karapat-dapat ang mga estudyanteng ito na mag-avail ng free tuition and other school fees plus allowances sa pagpasok po nila sa kolehiyo. Pero kahit na naka-avail na po sila ng free tuition and other school fees pagpasok nila ng first semester, maaaring hindi nila ma-avail itong free tuition na to kung hindi po sila sumunod sa retention policy. Meron po tayong grade requirement sa ating mga retention policy at may general weighted average na dapat ma-attain ng mga nag-aaral sa kolehiyo para mag-qualify po sila for enrollment sa susunod na semester. So mas lenient po ito kumpara doon sa scholarship program na ino-offer ng mga private universities and colleges, sapagkat pag retention program po ang ating pinag-uusapan, mas mababa yung requirement ng general weighted average nito kumpara po sa general weighted average upang maging miyembro ka ng scholarship program ng pinapasukan po nating kolehiyo, pamantasan o kaya technical and vocational schools. Hindi rin po makaka-avail ng programang ito ang mga mag-aaral na hindi natapos sa prescribed period ang kursong kanilang kinuha. For example, ang nursing po ay 4 years. On the 5th or 6th year pa siya gagraduate ng nursing. So hanggang 4 years na lang yung ayuda ng free tuition and other school fees plus allowances ng state universities and colleges and local government universities and colleges and technical and vocational educational institutions. Kaya po hindi lahat ng karapatan ay ibinibigay na lang natin ng libre. Kailangan may pamantayan at sumunod sa pamantayan upang ma-enjoy po natin ang mga pribilehiyo ng free tuition and other school fees. At meron din po tayong program for subsidy
sa pag-aaral ng ating mga kababayan sa kolehiyo at technical and vocational schools na dapat pong mapag-usapan, mapaghandaan at magawan ng plano para maisakatuparan ng UniFAS or Universal Access to Free Universal Fast Access for Students in Tertiary Education. Meron din po tayong Student Loan Program. Ito yung tinatawag nating Study Now, Pay Later. Kaya pagka-graduate ng estudyante sa kolehiyo at siya ay nagtatrabaho na, pag narating na ng sweldo niya yung compulsory repayment threshold, obligado na itong empleyadong ito na nangutang sa eskwelahan na bayaran ang kanilang pagkakautang kasama na rin ng kanilang pagbabayad sa kontribusyon sa SSS kapag siya po ay pribadong empleyado at GSIS kapag siya naman po ay government employee. Meron ding repayment scheme para sa mga overseas Filipino workers, emigrants, at mga self-employed individuals. Pag ikaw ay umutang, dapat bayaran mo. Yan po ang student loan program. At maganda pong balita ng student loan program ay maa-avail din po ng mga graduates ng mga kursong may licensure examination requirement para makapag-practice ng kanilang mga profession. Halimbawa ako, graduate po ako ng accountant. Wala na po akong pambayad para sa pagre-review ko sa review center for the CPA board examinations. Pwede po tayong mag-avail ng student loan program para po meron po tayong expenses para po sa pagre-review natin para sa CPA board examinations. At sa mga gustong magpatuloy ng kanilang pag-aaral sa medisina at batas, ma-avail din po natin yung student loan program. Dahil syempre, may mga nag-aaral din ng medisina, nag-aaral din ng batas na hindi naman nakakariwasa sa buhay. Dahil syempre, may mga magulang na umaasa lamang ang kanilang income sa employment. Wala silang ibang pinagkukuhanan ng income. Kaya mag-a-avail ang mag-aaral na ito ng student loan program sa College of Medicine at College of Law para mabayaran niya yung kanyang mga arrears dito po sa libro at iba pang pangangailangan ng isang medicine student at ng isang medical student o ng isang law student. Kasi ang taas ng babayaran natin sa pagpapasirox pa lamang ng mga Supreme Court reports annotated. Xerox ng iba pang mga medical books at pagbili ng mga libro na kakailanganin hindi lamang para pumasa sa isang semestre kundi magagamit din iyon para po sa pagre-review nila sa board
at bar examinations. So, obligasyon nilang bayaran ng loan na ito kapag narating na nila yung compulsory repayment program. Once na makuha na nila yung kanilang lisensya at sa kanilang mga sinasahod sa opisina, sa ospital, ay may kakayanan na po silang bayaran yung kanilang mga inutang sa universities and colleges kung saan po sila nag-aral ng abogasiya at medisina. Obligasyon po ng mga state-owned universities and colleges na i-report sa Commission on Higher Education ang number of enrollees ng mga state-owned universities and colleges and local government-owned universities and colleges na na-establish pursuant to an ordinance enacted by the Sangguniang Bayan, Sangguniang Panglungsod, o Sangguniang Panlalawigan. So, to report the list of students who are enrolled with emphasis on the students who are qualified to avail of the free tuition and other school fees plus allowances, at magkakaroon din ng linear information dissemination na gagamitin ng state universities and colleges at ng CHED sa pagtatrack ng performance ng mga mag-aaral na nag-a-avail ng free tuition and other school fees. At ang mga performances po ng mga estudyante ay kailangan din po nilang dalhin sa Commission on Higher Education para may kopyang Higher Education Commission ng mga listahan ng mga estudyante na nagko-comply sa mahigpit na patakaran ng Universal Access to Tertiary Education Law kapag ito po ay ganap ng nais sa batas. Di po ba, mga tagapakinig, napakaganda ng provision na ito ng batas? At magre-report din po ang Commission on Higher Education at ang TESDA sa Joint Congressional Oversight Committee regarding sa mga plano ng mga state universities and colleges na pagandahin ang kanilang mga serbisyo. Kasama na rin dito ang pagpapaganda at pagmo-modernize ng facilities ng eskwelahan. By the way, our dear listeners, kinakailangang ma-submit yung list of enrollees with emphasis on list of qualified students on free tuition and other school fees. Hindi lamang po sa CHED, pati sa Department of Budget and Management. Dahil ang ibibigay nating tuition fee and other school fee subsidy ay kailangan pong budgeted yan. Ito po ay dapat isasama natin sa susunod na budget ng 2018 kapag ito po ay naging ganap ng batas.
It must be included in the national expenditure program of the government. Number of enrollees enrolled in state colleges and universities and technical vocational schools. Yung budget para po i-subsidize yung kanilang tuition and other school fees ay kasama po ito sa budget ng state universities and colleges and technical and vocational learning institutions. At tandaan po natin na ang mga colleges and universities, publicly and privately owned, ay nasa ilalim ng regulation and supervision ng Commission on Higher Education, samantalang ang mga technical and vocational schools ay nasa ilalim ng regulation and supervision ng TESDA. Di po ba maganda itong Universal Access to Tertiary Education Bill ni Senator Bamakino? Kaya ang role po natin mga kababayan bilang mga soberanong Pilipino ay sulatan natin ang ating Pangulo na kagyat ng aprubahan ang universal access to tertiary education upang ito po ay magamit na sa susunod na academic year 2017 up to 2018. By the way, this cannot be implemented without the implementing rules and regulations that will be promulgated by CHED, TESDA, and of course the DSWD can also help with respect to the screening process ng mga aplikante for free tuition and other school fees and student loan program. Nakalagay din po sa panukala na meron din pong imprisonment yung mga hindi po susunod sa panukalang batas. And I will read to you the penal provision of the proposed bill, of the proposed law, no? Okay, let me read to you the penal provision of the law. Para po maging klaro sa atin pong mga tagapakinig, no? A violation of the prohibited act under this law shall be meted a penalty of imprisonment of not less than 6 months but not more than 1 year, or a fine not less than 20,000 pesos but not more than 100,000 pesos, or both, at the discretion of the court. In a case of a university, college, or any other juridical entity, the penalty shall be imposed on the president, treasurer, or the officer or other personnel responsible for the violation. Okay? So, napakalinaw po yan mga kapatid, no? Na nakikinig sa ating pong programa sa kasalukuyan. And I will also read to you all state-owned universities and colleges and local government-owned universities and colleges and state-run
technical vocational institutions shall submit to TESDA and CHED respectively within 5 days after the last day of late registration for each semester a report detailing the names of students eligible for free tuition and other school fees in their institution. So this is for transparency purposes. Sino-sino ang mga estudyante na eligible sa free tuition at iba pang school fees sa mga colleges and universities at tech voc schools. I-report natin po yan sa CHED at saka po sa TESDA. Okay? So, ito po yung pagkukuhanan natin ng pondo, no? The national government is hereby authorized to prioritize funding this measure in negotiating and utilizing long-term, deeply concessional official development assistance. Other sources of funds such as donations, grants, collections, and other forms of assistance from local and foreign donors or other public or private entities and other private, domestic, and international sources may be tapped and facilitated by the UNIFAS board to support the programs under this law, subject to the regular auditing guidelines and procedures, provided that in case of donations from foreign sources, acceptance thereof shall be subject to existing government rules and regulations. At kailangan magkaroon ng implementing rules and regulations ng universal access to quality tertiary education within 60 days from the time na naging epektibo po ang batas. Naalala ko tuloy yung kaso ng Tanyada versus Tuviera na a law shall become effective on the date stipulated on the law in the law itself. Kung sinabi ng law na this act shall be effective immediately, it will become effective immediately or it will be effective within 15 days after its publication in the official gazette or in a newspaper of general circulation. So, kailangan magkaroon muna ng publication ng law para malaman ng ating mga kababayan kung ano tong universal access to quality tertiary education. Lalong-lalo na ang CHED, lalong-lalo na ang TESDA. And after the publication of the official gazette at sa ng batas, doon din sa newspaper of general circulation. So, ang law ay pinapublish natin sa official gazette at doon sa newspaper of general circulation. So, after the date of publication of this law, it will become effective. Pero pag may ibang araw, kung kailan magiging effective ang batas, doon po magiging effective ang batas. So, pag napirmahan na ng Pangulong panukalang batas, ito po ay magiging isa ng ganap na batas. Pero, hindi pa ito magiging effective hanggat hindi ito na ipapublish sa official gazette at newspaper in general circulation. But in order for the law to be more effective, kailangan meron tayong ini-issuing implementing rules and regulations. Pero nakalagay dito, provided that the failure of the board to promulgate rules and regulations shall not prevent or delay the effectivity and implementation of this law,
in accordance with Section 21 thereof. Okay. So when will the universal access to quality tertiary education will become effective? Within 15 days after its publication in the official gazette or in a newspaper of general circulation. So, napirmahan na to ng presidente. Pag napirmahan ito ng presidente, ipapublish ito sa official gazette o sa newspaper of general circulation. So, after the publication of this law within 15 days sa official gazette, newspaper of general circulation, magiging epektibo na itong universal access to quality tertiary education kahit na hindi nakapaglabas ng implementing rules and regulations ang UNIFAS Board para mas mapadali at mapabilis ang implementasyon ng universal access to quality tertiary education. Ang universal access to quality tertiary education. So, tandaan po natin mga nakikinig na may karapatan ng bawat isa sa edukasyon. Pero, ang karapatan ito ay dapat may quality. We are looking for a quality, right to a quality education that is accessible in all levels. Hindi lang education makapag-aral, kailangan may quality. Quality in terms of graduates. Na yung mga graduates na yan, makakapaghanap ng kanilang mga trabaho base sa kanilang napag-aralan. Na mga graduates na to, maipagmamalaki ng university and colleges na kung saan po sila nagtapos ang kanilang mga achievements. Even beyond the course na kinuha po nila sa university and colleges. Yan, napakaganda no ng batas na ito, di ba? Mga kapatid, napakaganda. Sana po aprubahan na ito, no? Ano po ba yung prohibited act na penalized dito sa panukalang batas na ito? Upon the effectivity of this law, it shall be unlawful for any person to collect tuition and other school fees from qualified students. Basta ang qualified students, ladies and gentlemen, sila po yung mga mahihirap na estudyante na deserving mag-aral dahil kinakikitaan sila ng kasipagan sa pag-aaral. Ngunit, nang dahil sa kahirapan, hindi sila makapag-aral. Kaya sila ay tinuturing na qualified students. Hindi lahat ng mahihirap gustong magtapos ng kolehiyo. Pero sa mga mahihirap na gustong magtapos ng kolehiyo, ang universal access to quality tertiary education ang tutulong sa inyo upang makamtan ang inyong mga pangarap sa buhay. Upang mag-aral kayo sa kursong inyong paborito, inyong ginusto, inyong hinangad nung kayo po ay nag-aaral sa senior high school. Di po ba? Maganda ito, di po ba? Basta't ang estudyante may kakayanang magbayad, may pawahay siya, may sasakyan siya, hindi siya qualified dito sa
free tuition and other school fees. Kaya po, isa sa mga ikinababahala ko ay itong palakasan system kapag ito po ay tuluyang na-implement. Dahil kahit na medyo maganda yung kalagayan ng pamumuhay ng pamilyang ito, pero meron siyang connection sa chancellor o sa dean ng state-owned university and college at doon sa technical vocational schools ng nasa ilalim ng supervisyon ng TESDA, ay talagang mas una silang priority kumpara doon sa mga totoong naghihirap at pursigidong mag-aral. And also, we have to take note that may student loan program para sa college education at graduate studies sa lahat ng mga Filipino students na naka-enroll sa college, university, even in private colleges and universities and technical vocation education program. So pag ang free tuition and other school fees, saklaw nito yung state-owned colleges and universities. Itong student loan program, applicable po ito sa mga private schools. So, ang budget para pupunduhan ng student loan program ay dapat kasama sa budget ng CHED at TESDA. So, pwedeng short-term o long-term long-term loans. So, pwede itong ma-avail ng mga undergraduate studies ang mga pwede pong ma-avail ito ng mga undergraduate college students sa kinukuha nilang kurso sa kolehiyo. And pwede rin itong ma-avail ng mga mag-e-enroll sa graduate studies. Kasama na dito ang law at medicine. Basta't nabayaran nila yung loan na na-avail nila sa undergraduate studies. So, merong separate student loan program for bachelor's degree and a separate student loan program for students of graduate studies. Graduate studies, kasama na dito po yung masteral, kasama na dito po yung sa doctoral. Pero magandang pag-usapan ito sa gagawing implementing rules and regulations. Kung sakop ba dito sa graduate studies na to yung Master of Laws, Doctor of Laws, o hanggang masteral lang, pero hindi nasakop dito yung doctoral degree, no? Napakagandang pag-usapan ito sa implementing rules and regulations. Halimbawa ako, may nagpaaral sa akin ng Bachelor of Arts, major in Political Science. Pero dahil wala na akong kakayanan na mag-aral ng medicine, pwede pa rin nilang i-avail ang student loan program sa pag-aaral nila ng masteral. Kasama na rin ng medicine at law. So, kung ating iintindihin ito, yung graduate studies
na pwede na lang gamitin itong student loan program ay sa mga kumukuha ng masteral. Okay. Provided that those who did not avail of the loan program during their undergraduate studies may avail of the loan program for their review expenses for licensure examinations administered by the Professional Regulation Commission. Okay, just to explain this, ladies and gentlemen, ito po ay para po sa mga graduate ng accounting, ng accountancy. Pero dahil wala na silang kakayanan na i-finance yung kanilang magre-review sa CPA board examinations, pwede po silang mag-avail ng student loan program para sa pagbili nila ng reviewer, pag-i-enroll sa review schools, sa mga licensure examinations na kukunin nila. Sa CPA board, ako, may nagpaaral sa akin ng Bachelor of Science major in accountancy. Nakagraduate ako. Tapos na yung obligasyon na nagpaaral sa akin doon. So, ako na yung bahala mag-avail ng para sa pag-re-review ko sa CPA board examinations. I can use this student loan program para sa pag-re-review ko ng CPA board, yung pagbili natin ng mga reviewers, kasama na rin yung photocopying ng mga libro na gagamitin natin sa pagre-review ng CPA board, at yung pag-enroll natin sa mga review schools, at pagbayad din natin ng examination fee sa Professional Regulations Commission. So, kasama po yung pagbabayad ng loan sa monthly contribution ng empleyado sa GSIS at SSS base sa schedule ng repayment at interest rates na ifo-formulate ng UNIFAS board. Basta't meron ng trabaho si beneficiary na nag-reach sa compulsory repayment threshold, doon na po mandatory ang beneficiary ng programa na bayaran ang inavail po niyang student loan. At po-promulgate pa ng rules and regulations ang UNIFAS board sa mga beneficiaryo ng student loan program na hindi sakop ng SSS at GSIS program. Kasama na po dito ang mga OFWs, ang mga self-employed professionals, at ang emigrants. So, ang ating pong napag-aralan ngayon ay free tuition and other school fees sa mga qualified students ng colleges, universities, and technical vocational institutions. Yung free tuition na ito ay sa mga state-owned colleges and universities, at ang mga universities and colleges na na-create pursuant to a local ordinance enacted by local government units. Ang student loan program po ay pwedeng i-avail sa mga private higher educational institutions in addition to the state-owned universities and colleges and local government universities and colleges na itatag pursuant to a local ordinance. At magbabalik po ang Remember When, Oldie Goodie pagkatapos
ng ilang mga paalala.